niyo po ang blockade sa Gaza. Walang ginagawa. Ang mga Western powers, ang mga gobyerno ng Estados Unidos, Europa at iba pa. 3 taon nilang kinukonsinti ang blockade. Sa araw na ang ibang mamamayan ay nagsikap na basagin ang blockade na yan at magbigay ng humanitarian aid, yun ang araw na sinabi ng Israel, hindi po pwede papatayin kung kailangan patayin ang mga sibilyan. Nakakalungkot po, bawal ang lahat ng forma ng humanitarian aid. Ang nakakatawa at nakakapangalit dito, wala tayong narinig na condemnation mula sa Amerika. Mga kababayan, anong sinabi ng US government? Sabi nila, we regret the loss of lives, but we are not prepared to put the blame on any one party. Ibig sabihin po para sa Amerika, nalulungkot sila pero hindi sila handang magkondena. Hindi handa ang Amerika na isisi ang agresyon sa Israel. Ganyan po, nakakalungkot at ganyan po ka-ipokrito itong gobyerno ni President Barack Obama. Iba't ibang mga mamamayan ang tumitindig at kumokondena, pero ang Amerika nakatikom ang bibig, tahimik at ayaw magbigay ng husga. Kasi sila ang #1 aliado ng Israel sa iligal na okupasyon at blockade diyan sa mga lupain ng mga Palestino. Magkakaroon lang po ng kapayapaan sa lugar na yan sa mundo kung tatapusin ang occupation, kung ililift nila ang blockade, at kung kikilalanin ang right to self-determination ng mga mamamayang Palestino. Kailangan pong kondenihin ng lahat ng mamamayan yung ginawang pagharang sa flotilla at yung ginawang pagpatay sa mga sibilyan. Meron pa pong mga nakadetain. 682 na mga aktivista po ang hinihiling nating palayain sa kagyat. Meron pang 3 barkong paparating. 3 barko pa na naiwanan pero paparating pa rin at determinado sila na i-breach, butasin yung blockade ng Israel para makadala sila ng humanitarian aid sa Gaza. Itong 3 barkong paparating na ito, sila din ba'y haharangin at pagbabarilin? Huwag naman po sana, dahil po nakatingin na, nagbabantay po at tinututukan ng buong mundo ang mga susunod na kaganapan sa conflict na ito. Free Palestine!